Anak, ibinenta ka na namin. Ang mga salitang ito ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Fridaya habang tahi-tahi niya ang huling butones ng polo ng kanyang ama. Sa labas, ang halakhak ng mga lasing ay maririnig, habang sa loob, ang kanyang ina ay masayang binibilang ang perang kapalit ng kanyang buhay. Isang gabi ng pagtatraydor, isang hapagkainang puno ng lason. Tatakas ba siya o magiging biktima ng sariling dugo? Paano kung ang mismong kinalakihang tahanan ay siya palang kakatay sa iyong kinabukasan? Anak, sigurado ka bang virgin pa ang bata? Mas mataas ang bayad ng kliyente sa Hong Kong kapag sigurado tayong malinis siya. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang masamang panaginip, kundi mula sa bibig mismo ng kanyang ina na si Lucinda, na nagmumula sa kabilang panig ng manipis na dingding na plywood. Sa mga sandaling iyon, ang hawak-hawak ni Fridaya na karayom ay bumaon ng malalim sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat dahil ang mas matinding kirot ay direktang tumama sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng masukal na iskinita ng tondo, ang maliit na tahanan ng mga Santelmo ay nababalot ng amoy ng luma at basang tela. Nakaupo si Fridaya sa harap ng kanyang kinalawang na makina, ang tanging katuwang niya sa pagbuo ng mga pangarap na unti-unti nang tinatapyas ng tadhana. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bakal ay lumilikha ng isang mabigat na himig na tila nagrereklamo sa pagod, habang ang lampara ay nagbibigay ng isang madilim na liwanag na sumasayaw sa pader. Sa tabi niya, ang kanyang nakababatang kapatid na si Paulo ay mahimbing na natutulog, bagaman ang bawat paghinga nito ay may kasamang mahinang tunog ng paghihirap dahil sa lagnat. Maingat na pinunasan ni Fridaya ang pawis sa kanyang noo. Iniisip na ang huling tahi sa uniforming ito ang magbibigay ng pambili ng gamot para sa kapatid. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang pumasok ang kanyang ama, si Rogelio. Hindi ito ang karaniwang Rogelio na umuuwing amoy alak at galit. Sa halip, may dala itong balot ng mainit na pansit at isang nangiting tila puno ng pagsisisi. Anak, magpahinga ka muna. Kainin mo itong dala ko. You've been working too hard for us. Malamig na sabi ni Rogelio habang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng hapag na puno ng mga retasong tela. Hinawakan ng ama ang balikat ni Fridaya, isang kilos na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sa isang sandali, naramdaman ni Fridaya ang isang mainit na bugso ng pag-asa. Naisip niya na marahil ay nagbago na nga ang kanyang ama, na marahil ay nakikita na nito ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang init na iyon ay mabilis na naglaho nang magtungo si Rogelio sa banyo at naiwan ang kanyang luma at basag na cellphone sa tabi ng makina. Isang liwanag ang nagmula sa screen nito, hudyat ng isang bagong mensahe na hindi sinasadyang nabasa ni Fridaya. Ang pangalang Brenda ay lumasap sa kanyang paningin. Kasunod ang mga salitang parang lason na dumaloy sa kanyang dugo. Ihanda mo na ang anak mo bukas ng madaling araw. Nakahanda na ang sasakyan patungong Cebu bago ang flight sa gabi. Huwag kang mag-alala. Hawak ko na ang 300,000 piso para sa mga utang mo. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Fridaya ay tila naputol, gaya ng sinulid na biglang nahila ng malakas. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang hangin sa kanyang baga ay tila naging libu-libong tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Ang pansit na dinala ng ama, na akala niya ay simbolo ng pagmamahal, ay biglang naging amoy ng isang bangkay, isang suhol para sa isang kakataying hayop. Mula sa kusina, narinig niya ang mahinang kalansing ng mga barya at ang boses ni Lucinda na puno ng kasakiman. Rogelio, isipin mo na lang, makakaalis na tayo sa butas na ito. Utang na loob naman niya sa atin ang buhay niya, kaya dapat lang na siya ang magbayad ng mga pagkakamali mo. Isang gabi lang naman sa Hong Kong, hindi naman niya ikamamatay iyon. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal
na yumanig sa mundo ni Fridaya. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masipag na nagtatahi para sa kinabukasan ng pamilya, ngayon ay nanginginig sa matinding puot at pighati. Tumingin siya sa kanyang natutulog na kapatid, pagkatapos ay sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang mga magulang. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit sila rin palang kukuha nito para sa sarili nilang kaligtasan. Isang malamig na pakiramdam ang lumukob sa kanyang dibdib, ang uri ng lamig na nararamdaman ng isang taong nalulunod sa gitna ng karagatan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat, at ang bawat patak ng kanyang pawis ay wala palang halaga sa harap ng mga perang papel na nagkukulay dugo sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Tumayo si Fridaya, ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang buto. Hinawakan niya ang gilid ng makina upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinapaagos. Sa kailaliman ng kanyang puso, isang tanong ang malingaw-ngaw na tila isang sumpa sa katahimikan ng gabi. Gaano ba kalalim ang utang na loob na kailangang bayaran ng isang anak kung ang mismong mga magulang na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ang siyang unang naglalagay ng presyo sa kanyang dignidad at kaluluwa? Nakatayo si Fridaya sa gitna ng karimlan, mag-isa at wasak, habang sa labas ay naririnig ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubog na yero. Tila isang malungkot na palakpak para sa isang trahedyang nagsisimula pa lamang. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng kanilang yero ay tila mga daliri ng mapanghusgang tadhana na dumiin sa namamagang mga mata ni Fridaya. Hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na bakal ng kanyang makina at ang bigat ng katotohanang mas madilim pa sa kailaliman ng gabi. Ang kape sa kanyang tabi ay matagal nang lumamig. Nagkaroon na ng manipis na balat sa ibabaw, gaya ng kanyang puso na pilit na nagmamanhid upang hindi tuluyang mabuhay. Pumasok si Lucinda sa silid, bitbit ang isang tumpok ng mga nilabhang damit na amoy, sikat ng araw. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Fridaya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina ay nagsimulang magtiklop. Ang bawat galaw nito ay tila isang ritual ng pagkukunwari. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na may kalakip na kondisyon, isang pag-ibig na kailangang bayaran. Anak, bakit parang hindi ka pa nag-aayos? Maaga ang alis ninyo bukas. Isipin mo na lang, sa Cebu, hindi mo na kailangang magpuyat sa pananahi. Magiging maayos ang buhay natin doon dahil sa tulong mo. Ang sabi ni Lucinda habang hinahaplos ang buhok ni Fridaya. Ngunit sa bawat dampi ng kamay ng ina, tila nararamdaman ni Fridaya ang malamig na kalansing ng mga barya. Ito ang tinatawag nilang utang na loob. Isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg mula pa noong isilang siya. Naalala ni Fridaya noong 15 taong gulang pa lamang siya. Habang ang ibang mga bata ay abala sa pag-aaral at pangangarap, siya ay kinuha ng kanyang ina mula sa paaralan upang magtinda ng isda. Para ito sa pamilya, Fridaya, ang laging sambit ni Lucinda noon. Sa tuwing susubukan niyang dumaing sa pagod, ang tanging isasagot sa kanya ay ang mga latay ng kable ng kuryente sa kanyang likod at ang sumbat na kung hindi dahil sa kanila, siya ay wala sa mundong ito. Ang bawat latay ay nag-iwan ng pilat, hindi lang sa balat, kundi sa kanyang kaluluwa na unti-unting naniniwala na ang kanyang tanging halaga ay ang maging pambayad sa lapi para sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Nay, kailangan ko ba talagang umalis? Paano si Paulo? Paano ang gamot niya? Ang mahinang tanong ni Fridaya. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Huminto si Lucinda sa pagtitiklop at tumingin ng matalim sa kanya.
Ang lambing sa boses nito ay biglang napalitan ng isang talim na kayang humiwa ng laman. Fridaya, huwag kang maging makasarili. Ang pamilyang ito ay malulubog sa putik kung hindi ka gagawa ng paraan. Binigyan ka namin ng buhay, pinakain, binihisan. Ngayon kami naman ang nangangailangan, magmamatigas ka. Isang walang utang na loob na anak lang ang gagawa niyan. Ang salitang walang utang na loob ay umaling-awngaw sa apat na sulok ng kanilang maliit na silid. Ito ang pinakamabigat na parusa sa isang anak na Pilipino, ang tawaging masama dahil sa pagnanais na pag-aariin ang sariling buhay. Nararamdaman ni Fridaya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Gusto niyang isigaw na alam niya ang tungkol sa Hong Kong, tungkol kay Brenda, at tungkol sa 300,000 piso, ngunit ang takot ay tila isang semento na nagpatigas sa kanyang dila. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Rogelio na hingal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Lucinda. Nasa labas na ang mga tauhan ni Mang Pitong. Hindi na sila makapaghintay sa bayad. Kung hindi natin maibibigay ang pera bukas, alam mo kung anong mangyayari sa atin. Tumingin si Rogelio kay Fridaya. Isang tingin na wala ng bahid ng pagkukunwari. Wala na ang mainit na pansit, wala na ang peking ngiti. Ang tanging nakikita ni Fridaya sa mga mata ng kanyang ama ay ang desperasyon ng isang taong handang pumatay o magbenta upang mabuhay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binalot ng isang mabigat na presyur. Tila ang mga dingding ay unti-unting naglalapit upang ipitain ang hininga ni Fridaya. Ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang pabigat na idinaragdag sa kanyang balikat. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mukha ni Brenda, ang mga lalaking nakatayo sa kanto, at ang madilim na kinabukasan na naghihintay sa kanya sa Hong Kong. Hinawakan ni Rogelio ang magkabilang balikat ni Fridaya. Ang kanyang pagkakahawak ay sapat na upang mag-iwan ng pasa. Wala na tayong oras, anak. Kailangan mong sumama kay Brenda ngayon din. Hindi na tayo makakapaghintay hanggang bukas ng madaling araw. Narito na ang sasakyan sa kanto. Ang puso ni Fridaya ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang takot na kanina ay malamig, ay biglang naging apoy na nagpaalab sa kanyang kalamnan. Ito na ang sandali. Ang oras na itinakda para sa kanyang katayan ay mas maagang dumating kaysa sa kanyang inaasahan. Tumingin si Fridaya sa kanyang makina, ang kanyang tanging sandata, habang nararamdaman niya ang marahas na hila ng kanyang ama patungo sa pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na katok sa kanilang marupok na pinto ang nagpatahimik sa lahat. Isang tunog na tila hudyat ng kamatayan o ng isang hindi inaasahang kaligtasan. Ang bawat pagpukpok sa pintuan ay tila isang malakas na pagyanig na nagpabaling sa hamba ng kanilang bahay. Isang tunog na nagpatigil sa marahas na paghila ni Rogelio sa braso ni Fridaya. Ang katahimikan ay biglang lumalim, maliban sa mabigat na paghinga ng kanyang ama at ang mahinang pag-ubo ni Paulo sa kabilang silid. Nang buksan ni Lucinda ang pinto, isang bango ng mamahaling pabango, isang halimuyak na amoy rosas, ngunit may kalakip na anghang ng kemikal, ang pumasok at sumakop sa amoy ng mga lumang tela at alikabok. Doon ay nakatayo si Brenda. Nakasuot siya ng isang makinang na terno na kulay lila. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at pintado ng matingkad na pula, tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na handang manila. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, gaya ng mga kristal na walang buhay. Good evening, everyone. Parang masyado yata kayong tensyonado rito. Ang malambing na tinig ni Brenda na tila isang masarap na kanta, ngunit nagbibigay ng kilabot sa balat ni Fridaya. Pumasok siya sa loob nang hindi man lang naghihintay na imbitahan
Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matigas na tunog sa sahig na kahoy, tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Lumapit si Brenda kay Fridaya at hinawakan ang kanyang baba. Iniangat ang kanyang mukha upang suriin ito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang mga daliri ni Brenda ay malamig at naramdaman ni Fridaya ang panginginig ng sarili niyang mga labi. Ang ganda mo talaga, Iha. You have that innocent look na gustong-gusto ng mga clients sa abroad. Hindi ka magsisisi na sumama sa akin. Doon, hindi mo na kailangang hawakan ang maduming makinang yan. Napatingin si Fridaya sa kanyang ina. Umaasang makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ni Lucinda ay ang pagsamba sa mga alahas na suot ni Brenda. Ang kanyang ama naman ay nakatayo sa tabi. Nakayuko na tila isang asong naghihintay ng pagkain mula sa kanyang amo. Brenda, pasensya na. Medyo nagmamadali lang kami. Alam mo naman ang mga utang ko, tinataboy na kami sa kanto. Ang sabi ni Rogelio habang kinukuskos ang kanyang mga palad. Tumawa si Brenda. Isang tunog na walang kagalakan. Naglabas siya ng isang asul na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Relax, Rogelio. Heto ang kontrata. Kapag napirmahan na ito ni Fridaya, ibibigay ko na ang natitirang bayad. Isang formality na lang ito para sa agency. Inilatag ni Brenda ang papel sa ibabaw ng makina ni Fridaya. Ang bawat salita sa papel ay tila mga langgam na gumagapang sa paningin ng dalaga. Ngunit ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga linyang nagsasabing siya ay magtatrabaho bilang isang entertainer sa isang club sa Hong Kong, hindi sa isang hotel, gaya ng ipinangako sa kanya. Pirpirmahan mo na, anak, para ito sa kapatid mo. Ang bulong ni Lucinda, ang kanyang boses ay tila isang malambot na lason na pilit na pumapasok sa pandinig ni Fridaya. Isipin mo si Paulo, kapag ginawa mo ito mapapa-opera na natin siya. Dahan-dahang hinawakan ni Fridaya ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis kaya tila mahuhulog ito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Brenda at sa isang saglit, nakita niya ang isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng babae. Isang pag-irap ng pandidiri habang pinapagpag nito ang dulo ng kanyang sutlang damit matapos masagi ang balikat ni Fridaya. Doon, napatunayan ni Fridaya na siya ay hindi isang empleyado sa mga matang ito. Siya ay isang produkto lamang na kailangang ibenta bago mapanis. Sa loob ng kanyang dibdib, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang kailangan niyang makakuha ng ebidensya. Habang nakayuko siya sa papel, dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron na kanina pa nakabukas ang voice recorder. Ma'am Brenda, ang simula ni Fridaya, ang kanyang boses ay pilit na ginawang matatag kahit na ang kanyang buong katawan ay tila gumuho na. Sigurado po ba kayong ligtas ako doon? Sabi ni Papa, sa hotel lang po ako mag-aayos ng mga kama. Ngumiti ng mas malapad si Brenda. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katusuhan. Of course, Iha. You will be taken care of. Just sign the paper and your family's problems will disappear. Huwag mo nang intindihin ang mga detalye, ako na ang bahala sa'yo. Inilapit ni Fridaya ang ballpen sa papel. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta, ang liwanag ng isang sasakyan mula sa labas ay tumama sa bintana. Sinusundan ng malakas na hiyaw ng isang kapitbahay na naniningil ng utang kay Rogelio. Ang gulo sa labas ay naging hudyat ng mas matinding tensyon sa loob. Agad na hinablot ni Brenda ang folder. Ang kanyang pasensya ay tila napuputol na. Rogelio, ayusin mo ang gulo sa labas. Ayokong may nakakakita sa akin dito. Pirpirmahan na niya ito ngayon o aalis ako dala ang pera. Ang matalim na boses ni Brenda ay tila isang latigo na tumama sa pride ni Rogelio. Habang nagkakagulo ang kanyang mga magulang sa pagtatangkang pakalmahin ang nasa labas, naiwan si Fridaya at Brenda sa isang sandali ng nakabibinging katahimikan.
Tumingin si Brenda kay Fridaya. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan nang natanggal. Pumirma ka na, bata. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas dito na walang saplot. Ang banta ni Brenda. Ang kanyang boses ay naging isang madilim na bulong na puno ng panganib. Napatitig si Fridaya sa folder. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na logo sa sulok ng papel na tila pamilyar sa kanya. Isang logo na nakita niya sa isang babala tungkol sa human trafficking sa palengke. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at sa kanyang isip, isa lamang ang malinaw. Kung pipirma siya, wala nang balikang mangyayari. Ang sikat ng araw sa Divisoria ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi isang malagkit na init na tila nakikipagbuno sa amoy ng napanis na isda at usok ng mga sasakyan. Para kay Fridaya, ang bawat umaga ay isang mahabang laban. Bit-bit ang dalawang mabigat na basket na puno ng mga lunchbox, ang bawat hakbang niya sa putika ng palengke ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Ang kanyang mga balikat ay namamanhid na at ang mga daliri niyang sanay sa karayom ay nanginginig sa pagod. Ngunit kailangan niyang ubusin ang mga tinda upang may maiwing barya na hindi kukunin ng kanyang ama para sa sugal. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, kung saan ang ingay ng mga mamimili at nagtitinda ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubulaga sa pandinig. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Mang Lenny, ang matandang tindero ng kape sa kanto, ay kumaway sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging may dalang init na mas tapat pa sa sikat ng araw. Hiha, halika muna rito. Maupo ka muna kahit sandali. Parang pasan mo ang buong mundo sa itsura mo ngayon. Ang malambing na tawag ni Mang Lenny habang inaabot sa kanya ang isang baso ng mainit na kape at isang pirasong pandesal. Dahan-dahang naupo si Fridaya sa maliit na bangko. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng sariling tahanan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, may mga bakas ng uling at mantsa ng tela, malayo sa mga makinis na kamay na inaasahan ni Brenda para sa kanyang mga kliyente. Mang Lenny, sa tingin niyo po ba, may karapatan pa akong mangarap? Minsan feeling ko, hanggang dito na lang ako. Tagatahi, tagaluto, tagabayad ng utang. Ang mahinang tanong ni Fridaya, ang kanyang paningin ay nakatuon sa usok na lumalabas mula sa kape. Bumuntong hininga ang matanda at tinapik ang kanyang likod. Fridaya, ang mga pangarap ay parang buto ng halaman sa ilalim ng semento. Mahirap tumubo, pero kapag nagkaroon ng kahit maliit na lamat, sisibol at sisibol iyan. Huwag mong hayaang iba ang humawak ng manibela ng buhay mo. You deserve more than this, Hija. Napangiti ng bahagya si Fridaya, isang mapait na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin kay Mang Lenny na ang semento sa kanyang buhay ay hindi lang basta semento, kundi ang mismong mga magulang na dapat ay nagdidilig sa kanya. Gusto niyang ikwento ang tungkol sa folder na kulay asul, ang tungkol sa Hong Kong, at ang takot na lumalamon sa kanya tuwing gabi. Ngunit pinili niyang manahimik dahil ang pagsasalita ay tila pag-amin na ang kanyang katapusan ay malapit na. Habang naglalakad pabalik patungo sa kanilang eskinita, matapos ang mahabang araw, ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel. Isang paalala na ang gabi ay muli nang darating. Ang gabing itinakda para sa kanyang pag-alis. Huminto si Fridaya nang matanaw niya ang kanyang ama sa malayo. Sa tapat ng isang madilim na bilyaran, hindi nag-iisa si Rogelio. Kasama niya ang dalawang lalaking may malalaking katawan. Ang mga braso ay puno ng mga tattoo na tila mga gumagapang na ahas. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang pirasong papel, ang kontratang hindi niya pinirmahan kagabi. Nakita ni Fridaya kung paano inabot ng kanyang ama
ang isang maliit na balot ng pera at ang marahas na pagtango ng lalaki na tila may pinagkasundo ang isang madilim na plano. Ang bawat pintig ng puso ni Fredaya ay tila naging isang mabilis na takbo ng orasan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang hininga ay naging putol-putol. Hindi lang pala si Brenda ang kalaban niya. Ang kanyang sariling ama ay nakikipagsabwatan na sa mga taong hindi niya kilala upang masiguro na hindi siya makakatakas. Tumingin si Rogelio sa direksyon ni Fredaya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamaawa tuwing hihingi ng pera, ngayon ay puno ng isang malupit na determinasyon. Tila sinasabi ng tingin na yon na wala ng kahit anong dasal o pakiusap ang makakapigil sa kanya. Dali-daling nagtago si Fredaya sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang likod ay dumiin sa malamig at magaspang na semento. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Paulo at ang mga salita ni Isandro ang nagbibigay ng kaunting lakas. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang humanap ng paraan bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim na unti-unting bumabalot sa kanilang kalsada. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang isa sa mga lalaking kausap ng kanyang ama na naglalakad patungo sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hudyat na ang kanyang pinagtataguan ay hindi naligtas. Sa gitna ng magulo at maingay na palengke, kung saan ang bawat sigaw ng mga tindero ay tila isang malakas na agos na tumatama sa pandinig, ay may isang maliit at simpleng tolda na nakatayo sa isang sulok. Isang puting tela ang nakasabit sa harap nito. May mga letrang asul na nagsasabing libreng konsultasyong legal. Para sa marami, isa lamang itong ordinaryong bahagi ng ingay ng Divisoria. Ngunit para kay Fredaya, ang toldang iyon ay tila isang parola. Sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa kanyang likuran. Tinitiyak na walang matang nakasunod mula sa kampo ng kanyang ama. Sa loob ng tolda, nakaupo ang isang lalaki na may suot na simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas hanggang siko. Hindi siya mukhang isang tipikal na abogadong nakikita sa telebisyon na may suot na mamahaling Amerikana. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng katahimikan na tila kayang magpatigil sa kaguluhan sa paligid. Siya si Attorney Isandro Vergara. Sa kanyang harap ay may tumpok ng mga papel, ngunit nang mapansin niya ang anino ni Fredaya sa pasukan, agad niyang ibinaba ang kanyang panulat at tumingin ng diretso sa dalaga. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na hindi nagtatanong, kundi nag-aanyaya. Magandang hapon, maupo ka, huwag kang matakot. Ang malambing na pahayag ni Isandro. Ang kanyang boses ay may lalim na tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Naupo si Fredaya sa gilid ng silya. Ang kanyang buong katawan ay nananatiling matigas. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ang tungkol sa Hong Kong. Ang tungkol sa 300,000 piso. Ang tungkol sa sarili niyang mga magulang na nagtraidor sa kanya. Ngunit ang mga salita ay tila mga maliliit na bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ilabas ang kanyang mga kamay mula sa ilalim ng mesa. At doon ay hindi niya naitago ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Napansin ni Isandro ang panginginig na iyon. Hindi siya agad nagtanong tungkol sa batas o sa kaso. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig at inilapit ito kay Fredaya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa dalaga. Hinga ng malalim, iha. You're safe here. Hindi mo kailangang madaliin ang pagkukwento. Ang mahinang sabi ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa.
Tila nakikita niya ang libu-libong latay na nakatago sa ilalim ng balat ni Fridaya. Sa simpleng kilos na yon, ang pader na pilit na binuo ni Fridaya sa kanyang puso ay biglang gumuho. Ang init ng panyo sa kanyang palad na may bahagyang amoy ng malinis na labada at preskong hangin ay naging hudyat ng pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi siya humihikbi ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, tila mga ilog na matagal nang naipon sa loob ng isang tuyot na dam. Pinanood siya ni Isandro nang may paggalang sa kanyang pighati. Hindi siya nagmadali. Hindi siya umiwas ng tingin. "Attorney, kailangan ko po ng tulong. Ibinebenta po ako ng sarili kong mga magulang." Ang sa wakas ay naisambit ni Fridaya. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila laso na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Isandro. Isang mabilis na kidlat ng galit ang dumaan sa kanyang muka. Ngunit agad din itong napalitan ng matinding determinasyon. Hinawakan niya ang dulo ng mesa. Ang kanyang mga buko sa daliri ay namuti. "Hindi ka nila pwedeng pilitin, Fridaya. May mga batas tayo para protektahan ka. At nandito ako para tiyakin na hindi ka nila makukuha." Nag-abot si Isandro ng ilang mga legal na dokumento at isang maliit na card na may kanyang numero. "Itago mo ito. Ito ang mga papeles na kailangan nating ihanda para makahingi ng protection order. Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag mong hahayaan na makita nila ito." Nang hawakan ni Fridaya ang mga papel, naramdaman niya ang isang bahagyang haplos ng mga daliri ni Isandro sa kanyang kamay. Ang ugnayang iyon, bagaman panandalian lamang, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kuryente, isang pakiramdam na tinatawag na pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fridaya na siya ay isang tao na may halaga, hindi lang isang produkto na may presyo. Ngunit ang sandaling iyon ng kapanatagan ay biglang naputol nang makarinig sila ng isang pamilyar at paos na boses sa labas ng tolda. Tinatawag ang kanyang pangalan ng may halong galit. "Fridaya, nasaan ka na bang bata ka? Alam kong nandito ka lang." Ang boses ni Rogelio ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa payapang mundo sa loob ng tolda. Nanlaki ang mga mata ni Fridaya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mabilis niyang isiniksik ang mga dokumento sa pinakailalim ng kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig sa takot. Tumingin siya kay Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kaligtasan. Tumayo si Isandro. Ang kanyang katawan ay naging isang matibay na harang sa pagitan ni Fridaya at ng pasukan ng tolda. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na puno na hindi matitinag ng anumang hangin. "Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ako ang bahala sa kanya." Habang papalapit ang mga hakbang ni Rogelio, ang bawat pagdampi ng sapatos nito sa lupa ay tila isang hudyat ng muling pagdakip sa kalayaan ni Fridaya. Habang sa loob, ang dalaga ay nananatiling nakatago sa dilim. Yakap-yakap ang mga papel na tanging pag-asa niya sa gitna ng nagbabadyang kapahamakan. Sa pag-uwi ni Fridaya sa kanilang maliit na dampa sa tondo, sinalubong siya ng isang amoy na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang amoy ng murang insenso at tumutulong kandila na humahalo sa malansang singaw ng estero. Sa gitna ng madilim na sala, nakaluhod si Lucinda sa harap ng isang maliit na altar na puno ng mga kupas na imahen. Ang bawat butil ng kahoy na rosaryo ay dumadaan sa kanyang mga daliri, lumilikha ng isang tuyot at paulit-ulit na tunog ng pag-uumpugan. Tila binibilang ang bawat sentimong utang na kailangang bayaran ni Fridaya sa kanyang mga magulang. Hindi lumingon si Lucinda, ngunit ang kanyang boses ay pumailan lang sa silid, malamig at matalas gaya ng isang labaha. "Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bakit ngayon ka lang, Fridaya? Saan ka nanggaling na bata ka?" Napahawak si Fridaya sa strap ng kanyang bag
Nararamdaman ang bigat ng mga legal na dokumentong ibinigay ni Isandro na tila naging nagniningas na uling sa kanyang tabi. Galing lang po ako sa palengke, Nay. Marami lang pong inasikaso. Huminto ang paggalaw ng mga daliri ni Lucinda sa rosaryo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tuhod ay lumikha ng isang tunog ng pagkiskis sa semento. Hinarap niya ang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Palengke o naghahanap ka ng paraan para takasan kami? Ang tanong ni Lucinda, ang bawat salita ay may kalakip na pait. Alam mo, Fridaya, ang sabi sa utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Pero ikaw, tila mas gusto mong maging suwail. You know what happens to disobedient children? Sinusunog sila sa impyerno dahil sa kawalan ng utang na loob. Lumapit si Lucinda at hinawakan ang panga ni Fridaya. Pinipilit itong tumingala. 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Halos mamatay ako nung ipanganak kita. Tapos ngayon, magmamatigas ka? Isipin mo si Paulo, ang kapatid mo. Gusto mo ba siyang mamatay dahil sa pagiging makasarili mo? Ang bawat salita ng ina ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Fridaya. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ito ang pinakamalupit na anyo ng pagkakulong, ang gamitin ng Diyos at ang pagmamahal upang bigyang katwiran ang isang krimen. Hindi po ako makasarili, Nay. Ang mahinang tugon ni Fridaya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Pero tao rin po ako. May buhay din po ako. Isang tuyot at nakapanlulumong tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucinda. Buhay? Ang buhay mo ay utang mo sa amin. At ngayon, sisingilin na namin ang utang na iyon. Binitawan ni Lucinda ang panga ni Fridaya nang may kasamang marahas na pagtulak. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang kadiliman ng eskinita ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon. Huwag mo nang subukang itago ang mga papeles na nakuha mo sa abogadong iyon. Nakita ka ng ama mo. Akala mo ba ay makakalusot ka? Nanigas ang buong katawan ni Fridaya. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tila naputol ng marinig ang pagpasok ni Rogelio mula sa likurang pinto. Ang kanyang ama ay may dalang isang lumang maleta. Ang bawat pagdampi nito sa sahig ay naglalabas ng tunog ng mabigat na paghatak. Tumingin si Lucinda sa relos na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang malupit na kapanatagan. Wala nang bawian, Fridaya. Nakapirma na ang ama mo sa lahat ng papeles ni Brenda. Wala ka nang kawala. Inilapit ni Lucinda ang kanyang mukha sa tainga ni Fridaya. Ang kanyang hininga ay amoy kape at luma. Mag-ayos ka na ng kakaunting gamit mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bukas, bago pa man tumilaok ang manok at bago pa sumikat ang araw, aalis na tayo. Dadalhin ka na namin sa pier. Tomorrow at dawn, you will start paying us back for your existence. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang libingan. Napako ang tingin ni Fridaya sa imahe ng birhen sa altar, na tila lumuluha rin sa tindi ng kawalang katarungan. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa orasang hindi na niya kayang pigilan. Naiwan si Fridaya na nakatayo sa gitna ng sala, habang sa labas ay naririnig ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan, tila isang hudyat ng pagluluksa para sa isang kaluluwang itinakda ng ialay sa altar ng kasakiman. Ang bawat patak ng ulan sa bubungang yero ay tila isang mabagal na bilang ng mga sandaling natitira sa kalayaan ni Fridaya. Sa loob ng kanyang maliit na sulok, na hinihiwalay lamang ng isang kupas na kurtina at manipis na plywood, nakahiga siya sa kanyang banig. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagpapahinga. Bawat kalamnan niya ay banat na banat, tila isang kwerdas ng gitara na anumang oras ay lulutong at mapuputol. Ang kadiliman sa silid ay tila may bigat. Isang itim na kumot
na dumiin sa kanyang dibdib hanggang sa mahirapan siyang huminga. Naalala niya ang bilin ni Attorney Isandro. Kailangan natin ng patunay, Fridaya. Ang salita mo laban sa kanila ay mahina, pero ang sarili nilang boses ang magpapabagsak sa kanila. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan na tila nagmamasid, kinapa ni Fridaya ang kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Ang screen nito ay may mga basag, ngunit ang bawat lamat ay tila naging marka ng kanyang determinasyon. Pinindot niya ang recorder, ang tanging saksi na hindi marunong magsinungaling. Maingat siyang gumapang papalapit sa dingding na plywood. Ang kanyang boses ay pinigil, kahit ang bawat paghinga ay tila lumilikha ng malakas na ingay sa kanyang pandinig. Mula sa kabilang panig, narinig niya ang mahinang kalansing ng mga baso at ang pamilyar na boses ng kanyang ama, si Rogelio. Ngunit wala na doon ang pagmamaawa o ang kunwaring pagsisisi. Ang tinig nito ay puno ng kagalakan, isang uri ng kagalakang nakakasuka. Lucinda, tingnan mo ito. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang ibibigay ni Brenda, ang sabi ni Rogelio. Kasunod ang tunog ng paglapag ng mabibigat na bundle ng pera sa ibabaw ng mesa. Sa wakas, makakabawi na ako sa derby bukas. May malaking laban sa cockpit at sigurado akong itong perang ito ang magpapadoble ng swerte ko. Nanigas ang buong pagkatao ni Fridaya. Ang kinuha niyang ebidensya ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagkabenta. Ito ay tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang sakripisyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka matatalo, Rogelio. Ang sagot ni Lucinda. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalala para sa anak na itatapon sa malayo. Kailangan ko ring bumili ng bagong telebisyon at mga alahas. Nakakahiya sa mga kapitbahay na laging sira-sira ang gamit natin. Tungkol naman kay Paulo, bibigyan natin siya ng kaunting gamot. Pero ang mahalaga ay makatikim naman tayo ng karangyaan. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Rogelio, isang tunog na tuyot at walang kaluluwa. Isang gabi lang naman sa Hong Kong ang kailangan ni Fridaya. Sanay naman yung batang yon sa hirap. Utang na loob niya sa atin na pinalaki natin siya sa hirap para maging matatag siya sa ganitong trabaho. Ang bawat salita ay tila isang mabalasik na uod na kumakain sa puso ni Fridaya. Ang akala niyang utang na loob para sa kaligtasan ng pamilya ay isa palang puhunan para sa bisyo ng kanyang ama at sa luho ng kanyang ina. Ang kanyang halaga bilang tao ay itinumbas lamang sa isang taya, sa sabong at sa kislap ng pekeng alahas. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ang isang hagulgol na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Kinukunan ang bawat detalye ng kanilang kasakiman. Ito ang lihim na archive ng kanyang pamilya. Isang koleksyon ng mga tinig na pumatay sa huling bahagi ng kanyang pagmamahal sa kanila. Ngunit sa gitna ng pag-record, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang cellphone na luma at may sira sa baterya ay biglang naglabas ng isang maliit na tunog ng babala dahil sa mahinang kuryente. Bagaman mahina ito, sa gitna ng kinitatatakutang katahimikan, tila ito ay naging kasing lakas ng isang sigaw. Tumigil ang pag-uusap sa kabilang panig. Ang tunog ng pag-urong ng silya ay naging hudyat ng nagbabadyang panganib. Ano yun? Parang may narinig ako sa silid ni Fridaya. Ang boses ni Rogelio ay naging matalas at puno ng hinala. Nanlaki ang mga mata ni Fridaya. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa loob ng kanyang damit. Dumiin ang malamig na plastik sa kanyang mainit na balat. Mabilis siyang humiga at nagkunwaring tulog. Ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang ama papalapit sa kanyang kurtina. Ang bawat pagdampi ng sapatos ni Rogelio sa sahig ay tila isang palakol na unti-unting winawasak ang kanyang tanging proteksyon.
Nang maramdaman niya ang bahagyang paghawi ng kurtina, ang amoy ng alak at sigarilyo ay pumasok sa kanyang silid. Kasunod ang mabigat na presensya ng taong nagbigay sa kanya ng pangalan. Ngunit ngayon ay handang kumuha ng kanyang dangal. Nananatiling nakapikit si Fridaya, ngunit sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang mga luha ay nagbabadyang umagos. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang cellphone, ang kanyang tanging alas, habang iniisip kung ito na ba ang huling gabi na magiging ligtas siya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang mabigat na anino ni Rogelio ay dumiin sa mukha ni Fridaya, isang madilim na presensyang tila nag-aalis ng lahat ng hangin sa loob ng maliit na silid. Nananatiling nakapikit ang dalaga. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naninigas sa takot habang nararamdaman niya ang malamig na cellphone na nakabaon sa kanyang balat, nagtatago sa ilalim ng kanyang suot na damit. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi ang cellphone ang hinahanap ni Rogelio. Narinig ni Fridaya ang kalasing ng isang lata sa sulok ng kanyang higaan. Ang lumang lata ng gatas kung saan niya itinatago ang bawat sentimong pinaghirapan niya mula sa pananahi at pagtitinda ng pagkain. Iyon ang perang inilaan niya para sa huling bugso ng antibiotic ni Paulo. Ang bawat barya doon ay simbolo ng kanyang puyat, ng kanyang gutom, at ng kanyang pag-asa na gumaling ang kapatid. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng lata, ang gasgas ng bakal sa sahig, at ang mabilis na pagkalat ng mga barya at lukot na perang papel sa banig. Kahit nakapikit, nakikita ni Fridaya sa kanyang isip ang kanyang ama na mabilis na kinukuha ang halagang sapat na sana para sa buhay ng kanyang kapatid. Rogelio, ano yan? Ang mahinang bulong ni Lucinda mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng hinala, ngunit walang bakas ng pagpigil. Ang ipon ng anak mo. Sagot ni Rogelio, ang boses ay nanginginig sa desperasyon ng isang sugapa. Kulang pa ang binigay ni Brenda para sa taya ko bukas. Kailangan ko ng dagdag para sa panig ng lamado. Kapag nanalo ito, hindi na kailangang umalis ni Fridaya, mababayaran ko lahat. Isang mapait na pait ang humalo sa laway ni Fridaya. Alam niyang iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang paulit-ulit na pangakong laging napupunta sa pagkatalo. Pinanood niya sa ilalim ng kanyang mga talukap kung paano lumabas ang kanyang ama, dala ang kanyang huling pag-asa, iniiwan ang lata na walang laman at nakatihaya sa sahig, tila isang bangkay na nilimas ang laman. Sa kabilang silid, ang bawat paghinga ni Paulo ay naging isang mabigat na pakikibaka. Ang bata ay nagsimulang manginig sa tindi ng lagnat. Ang kanyang balat ay tila nagniningas na uling sa gitna ng malamig na gabi. Lumapit si Fridaya sa kapatid nang makaalis ang ama. Hinawakan niya ang noo nito at halos mapaso siya. Wala na silang gamot, wala na silang pera. At ang mga taong dapat ay nagliligtas sa kanila ay abala sa pagbibilang ng mga perang kapalit ng kanyang dangal. Ate? Ang init po. Ang halos hindi marinig na bulong ni Paulo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit sa tindi ng sakit. Walang maisagot si Fridaya. Niyakap niya ang kapatid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Ngunit kahit ang kanyang mga luha ay tila hindi sapat upang palamigin ang apoy ng lagnat nito. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng mas malakas. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa bubungang yero ay tila mga maliliit na bato na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Hindi na niya kaya. Hindi na siya pwedeng manahimik. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang kanyang bag, at ang cellphone na naglalaman ng katotohanan, maingat siyang lumabas sa bintana. Hinahayaan ang bawat patak ng ulan na basain ang kanyang suot, tila isang binyag ng puot at determinasyon. Tumakbo siya sa gitna ng madilim na eskinita. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa putik at dumi, hanggang sa marating niya ang isang pampublikong telepono
Sa kanto na may kaunting silong, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numerong ibinigay ni Isandro. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang habambuhay na paghihintay. Sa kanyang paligid, ang dilim ay tila naging isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa kanya, at ang bawat anino ng sasakyang dumadaan ay tila ang van ni Brenda na dumarating para sa kanyang katayan. Attorney, si Fridaya po ito. Ang sabi niya sa oras na sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng hagulgol na hindi na niya mapigilan. Kuhanin niyo na po ako rito. Kuhanin niyo na po ako. Bago pa nila ako tuluyang mapatay. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng malakas na ulan ang naririnig. Hanggang sa sumagot si Isandro sa isang boses na puno ng pangakong hindi siya pababayaan. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita ni Fridaya ang ilaw ng isang sasakyan na dahan-dahang humihinto sa harap ng kanilang bahay at ang bulto ng kanyang ina na itinuturo ang kanyang direksyon sa mga lalaking pababa mula rito. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging mga karayom na tumutusok sa balat ni Fridaya habang siya ay nakasandal sa malamig na bakal ng poste ng telepono. Sa kabilang linya, ang boses ni Isandro ay tila isang angkla na pilit siyang hinahila mula sa malalim na bangin ng desperasyon. Fridaya, huwag kang aalis diyan. Manatili ka sa dilim. Parating na ako. Ang utos ng abogado. Ang boses nito ay may halong awit ng pangako at seryosong babala. Binitawan ni Fridaya ang hawakan ng telepono na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtama sa bakal bago ito tuluyang lumaylay. Tumakbo siya patungo sa isang tumpok ng mga abandonadong gulong sa gilid ng eskinita. Pilit na pinagkakasya ang kanyang nanginginig na katawan sa maliit na espasyo. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang liwanag ng isang itim na van na dahan-dahang gumagapang sa gitna ng baha. Ang mga gulong nito ay humahati sa maruming tubig na lumilikha ng isang malungkot na agos. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na bali ang pakpak. Bawat tibok ay may kasamang hapdi na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ina, si Lucinda, na nakatayo sa tapat ng kanilang pinto habang nakapayong ng plastik. Itinuturo ang direksyon ng kanto kung saan siya huling nakita. Ang bawat galaw ng kamay ng kanyang ina ay tila isang hatol ng kamatayan, isang pagtatraidor na mas masakit pa sa anumang latay sa balat. Sa gitna ng nakabibinging tunog ng ulan na humahampas sa mga bubungang yero, isang pares ng mga ilaw mula sa isang lumang sedan ang mabilis na lumitaw mula sa kabilang dulo ng kalsada. Ang sasakyan ay huminto nang may marahas na pag-ikot ng gulong sa basang semento. At bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Brenda, bumukas ang pinto nito. Si Isandro iyon. Hindi na siya nag-atubiling lumabas sa ulan. Ang kanyang puting polo ay agad na dumikit sa kanyang katawan dahil sa basa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa paligid hanggang sa magtama ang kanilang paningin sa gitna ng dilim. Walang salita. Mabilis na lumapit si Isandro at binuhat si Fridaya patungo sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga bisig ay tila mga pader na bakal na nagbibigay ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ng sarili niyang ama. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Fridaya at ang mabilis na pag-andar ng wiper sa salamin. Kinuha ni Isandro ang kanyang sariling jacket mula sa likurang upuan at dahan-dahang ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Ang init na nagmumula sa tela na may kasamang banayad na amoy ng pabango ng lalaki at lumang ngunit malinis na sasakyan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nagniningas na takot sa loob ng dibdib ni Fridaya. Ligtas ka na. Ang mahinang bulong ni Isandro habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Fridaya. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na anumang oras ay maaring mabasag.
Tumingin si Fridaya sa labas ng bintana. Pinapanood ang paglayo ng kanilang eskinita. Ang lugar na tinawag niyang tahanan, ngunit naging kulungan ng kanyang kaluluwa sa loob ng 24 na taon. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na may kasamang matinding pait. Bakit niyo po ginagawa ito, attorney? Ang halos hindi marinig na tanong ni Fridaya. Wala na akong pambayad sa inyo. Kinuha na po ni Papa ang huling barya ko. Huminto si Isandro sa isang gilid ng kalsada kung saan malayo na sila sa panganib. Hinarap niya ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na may kasamang malalim na lungkot. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Fridaya. May isang tao rin akong hindi nailigtas noon, ang kapatid ko. Hindi ko hahayaang mangyari uli yun sa'yo. You are not a debt to be paid. You are a person who deserves to be loved. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nabalot ng isang damdaming hindi maipaliwanag. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit at naramdaman ni Fridaya ang mainit na hininga ni Isandro sa kanyang pisngi. Isang banayad na haplos ng hinlalaki ng lalaki sa kanyang mga luha ang nagpadama sa kanya ng isang uri ng pagpapahalaga na kailanman ay hindi niya naranasan. Ito ang unang pagkakataon na ang isang haplos ay hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalay ng kapayapaan. Ngunit habang dahan-dahang sumisibol ang isang maliit na liwanag ng pag-asa, napansin ni Isandro sa rearview mirror ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanila mula nang umalis sila sa tondo. Ang bawat pagliko nila ay sinusundan nito. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobo na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang biktima. Ang pagbabalik ni Fridaya sa kanilang marupok na dampa ay hindi isang tanda ng pagsuko, kundi isang matapang na hakbang patungo sa tuluyang paglaya. Sa tulong ni Isandro at sa lihim na pakikipag-ugnayan kay Kapitana Luwalhati na siyang lulan ng itim na kotseng sumunod sa kanila upang mag-alok ng proteksyon ng batas, nabuo ang isang mapanganib na plano. Kailangan niyang maging Pain. Kailangan niyang bumalik sa pugad ng mga ahas upang mahuli si Brenda sa mismong akto ng bentahan dahil iyon lamang ang tanging paraan upang masigurong makukulong ang mga taong sumira sa kanyang pagkatao. Nang buksan niya ang pintuan ng kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang malamig at mapanuring tingin ng kanyang ina. Nakatayo si Lucinda sa gitna ng sala, nakapamewang, habang si Rogelio ay pabalik-balik sa paglalakad na tila isang asong ulol na natatakot mawalan ng buto. Nang makita nila si Fridaya, isang nakakasulasok na anyo ng ginhawa ang gumuhit sa kanilang mga muka. Hindi dahil ligtas ang kanilang anak, kundi dahil ang kanilang 300,000 piso ay hindi nakawala. Saan ka ba nagsuot na batata ka? Muntik na kaming mamatay sa kaba. Ang mariing salubong ni Lucinda, ngunit mabilis nitong binago ang tono ng kanyang boses upang maging malambing na tila pulot na may nakatagong lason. Halika na rito. Nagluto ako ng paborito mo. Kailangan mong kumain bago ka umalis. Sa ibabaw ng kanilang maliit at maalikabok na mesa ay nakahain ang piniritong isda at mainit na kanin. Para sa isang pamilyang nakatira sa tondo, isa itong marangyang hapunan. Ngunit para kay Fridaya, ito ang kanyang huling hapunan sa poder ng mga taong nagbenta sa kanya. Naupo siya sa lumang silya. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Pinipilit na itago ang nanginginig niyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Si Lucinda ay masayang naglalagay ng kanin sa kanyang pinggan, habang si Rogelio ay panay ang sulyap sa orasan sa dingding. Ang pawis nito ay patuloy na umaagos sa noo dahil sa kaba ng paparating na transaksyon. Habang nanginunguya niya ang pagkain, wala siyang ibang malasahan kundi ang pait ng pagtatraidor. Ang isda na dapat ay nagbibigay ng sigla ay tila naging abo sa kanyang bibig. Pinanood niya ang bawat kurap ng mata
ng kanyang ina, ang bawat paggalaw ng panga ng kanyang ama, at sa mga sandaling iyon, pinatay niya sa kanyang puso ang anumang natitirang pagmamahal para sa kanila. Tinanggap niya ang masakit na katotohanan na sa hapagkainang ito, siya ang tunay na putahing pinagsasaluhan ng mga buhaya. Matapos ang hapunan, naging mabigat at tahimik ang paligid. Tumayo si Fridaya at naglakad patungo sa silid, kung saan mahimbing na natutulog si Paulo. Matagal niyang tinitigan ang namumutlang mukha ng kapatid, nag-iwan ng isang banayad na halik sa noo nito, at tahimik na nangakong babalikan niya ito pagkatapos ng gabi. Paglabas niya ng silid, nakahanda na ang kanyang maliit na bag. Nakatayo ang kanyang mga magulang malapit sa pintuan, naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Fridaya kay Rogelio at Lucinda. Ibinaba niya ang kanyang balikat at sa isang huling pagkakataon, ginawa niya ang isang tradisyong matagal na niyang pinanghahawakan, ang pagmamano. Kinuha niya ang magaspang na kamay ni Rogelio at inilapat ito sa kanyang noo. Pagkatapos ay ang kamay ni Lucinda. Sa pagdampi ng likod ng palad ng kanyang ina sa kanyang balat, isang mainit na luha ang hindi niya napigilang kumawala. Pumatak ito ng tahimik sa balat ni Lucinda. Mabilis itong pinunasan ni Fridaya at ngumiti ng mapait. Sinasabing galing lamang ito sa init ng panahon. Ngunit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, iyon ang huling patak ng kanyang paggalang, ang tuluyang pagputol sa pusod ng pagiging magkadugo. Bago pa man makapagsalita si Lucinda, ang matalim na liwanag mula sa malalaking ilaw ng isang van ang tumagos sa mga butas ng kanilang yero, sinusundan ng mabibigat na yabag sa labas ng pintuan. Ang anino ng dalawang malalaking lalaki ay bumalatay sa dingding, at kasunod nito ay ang pagpasok ng amoy ng matapang na pabango na kilalang-kilala ni Fridaya. Narito na si Brenda, ang reyna ng mga naghuhukay ng libingan para sa mga inosenteng pangarap. At ito na ang hudyat na ang patibong sa pier ay magsisimula na. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong kay Fridaya paglabas niya ng kanilang eskinita. Isang hanging tila may dalang babala mula sa dagat. Ang bawat hakbang niya patungo sa naghihintay na itim na van ay may kasamang bigat ng libu-libong kadena, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang dibdib, nakadikit ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Kapitana Luwalhati. Ang malamig na bakal nito ay dumiin sa kanyang balat, kasabay ng mabilis at nag-aalab na pintig ng kanyang puso. Ito ang kanyang tanging sandata sa loob ng pugad ng mga halimaw. Nakatayo si Brenda sa gilid ng sasakyan, ang kanyang mapupulang labi ay nakaarko sa isang nangiting tagumpay. Inalalayan niya si Fridaya papasok, ngunit ang kanyang mga daliri ay bumaon sa braso ng dalaga na tila mga kuko ng isang agila na nakahuli ng sariwang karne. Sumunod sa kanila si Rogelio, ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanyang anak, kundi sa itim na leather bag na hawak ng isa sa mga malalaking tauhan ni Brenda. Sa loob ng umaandar na sasakyan, ang hangin ay naging mabigat at nakakasakal. Ang amoy ng matapang na pabango ni Brenda ay humalo sa singaw ng aircon, lumilikha ng isang artipisyal na kapaligiran na nagpapalula kay Fridaya. Tahimik lamang siyang nakatingin sa labas ng bintana habang iniiwan nila ang mga pamilyar na kalsada ng Tondo. Sa kanyang isipan, inuulit-ulit niya ang mga bilin ni Isandro. Pinanghahawakan ng pangako ng lalaki na hindi siya nito hahayaang mapahamak. Ang pantalan ay nababalot ng makapal at madilim na hamog nang sila ay dumating. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay ang mga kalawanging poste ng ilaw na nagbibigay ng isang maputla at malungkot na kulay sa paligid. Huminto ang van sa isang tagong bahagi ng pier, malayo sa mga nagtataasang kargamento at sa paningin ng mga ordinaryong manggagawa. Bumaba silang lahat at ang amoy ng maalat na tubig at langis ng barko ay agad na pumasok sa ilong ni Fridaya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod
Ngunit mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang anumang senyales ng kahinaan. Nasaan na ang barko, Brenda? Gusto ko nang matapos ito. Ang matigas na sabi ni Rogelio habang inililibot ang kanyang paningin sa madilim na pantalan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot ng paghihiwalay, kundi dahil sa pananabik na mahawakan ang natitirang kabayaran. Tumawa si Brenda, isang tunog na walang bakas ng habag. Humarap siya kay Rogelio at inabot ang isang makapal na brown envelope na kinuha niya mula sa itim na bag ng kanyang tauhan. Masyado kang nagmamadali, Rogelio. Heto na ang huling bayad. Bilangin mo, siguradong sasapat yan para sa lahat ng bisyo mo at sa luho ng asawa mo. Pagkatapos nito, kalimutan mo nang nagkaroon ka ng anak na nagngangalang Fridaya. Habang inaabot ni Rogelio ang envelope, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kasakiman. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mabilis na hinawakan ang makapal na bungkos ng pera. Ang bawat piraso ng papel ay tila naging bagong Diyos na kanyang sinasamba. Nakatingin lamang si Fridaya sa kanyang ama. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng namanhid. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maglakad noong bata pa siya ay siya ring lalaking masayang tumanggap ng salapi kapalit ng kanyang pagkawasak. Ngunit bago pa man maipasok ni Rogelio ang pera sa kanyang bulsa, isang nakakabinding liwanag ang biglang sumabog mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga nakatagong sasakyan ng mga awtoridad na kanina pa nakamasid sa dilim ay sabay-sabay na nagbukas ng kanilang malalakas na ilaw, bumubulag sa pangkat ni Brenda. Kasabay ng nakakapasong liwanag ay ang pag-alingawngaw ng matinis at dumadagundong na tinig ng mga sirena ng pulisya na pumunit sa nakakabinging katahimikan ng pantalan. Ang bawat alon ng tunog ay tila isang malakas na sigaw ng hustisya na matagal nang iniluha ni Fridaya. Nanigas si Brenda. Ang kanyang perpektong maskara ng kayabangan ay unti-unting nadurog habang nakikita ang mga armadong pulis na mabilis na pumapalibot sa kanila. Binitawan ni Rogelio ang envelope at ang mga perang pinagpalitan sa buhay ni Fridaya ay nagkalat sa basang semento, nililipad ng malamig na hangin ng dagat. Mula sa likuran ng mga nagliliwanag na sasakyan, naglakad patungo sa kanila ang isang matikas na figura. Si Isandro. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin kay Fridaya, nagdadala ng isang tahimik na mensahe ng kaligtasan, habang sa likuran niya, ang batas ay handa ng maningil sa mga taong nag-akalang ang buhay ng isang anak ay may nakadikit na presyo. Ang matinding liwanag mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay tila isang malaking araw na biglang sumikat sa gitna ng madilim na pantalan. Naglalantad sa lahat ng kasamaang nakatago sa dilim. Ang mga tauhan ni Brenda ay mabilis na dinaluhong ng mga pulis. Pilit na nagpumiglas ang reyna ng sindikato. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot, habang ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso, tila mga ahas na pumipigil sa kanyang kalayaan. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kayabangan, ngayon ay nabaluktot sa matinding galit at kahihiyan. Sa kabilang dako, ang tapang ni Rogelio ay mabilis na naglaho, gaya ng usok. Nang makita niya ang mga unipormadong pulis, tinalikuran niya ang nakakalat na pera sa basang semento at sinubukang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng pier. Ngunit ang kanyang mga paa ay nadulas sa madulas at malangis na lupa. 2 pulis ang mabilis na dumagan sa kanya. Idinidiin ang kanyang mukha sa magaspang na semento habang siya ay nagmamakaawang palampasin ang kanyang kasalanan. Wala na ang amang nagdikta ng utang na loob. Ang natira ay isang duwag na handang ipagpalit ang lahat upang iligtas ang sariling balat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng maiinit na kamay ang humawak sa nanginginig na mga balikat ni Fridaya. Si Isandro, hinarang ng abogado ang kanyang katawan upang hindi makita ni Fridaya ang marahas na pagdakip sa kanyang ama. Ang presensya ng lalaki ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng kalasag sa nawawasak na mundo ng dalaga. Matapos ang ilang oras,
Ang malamig na hangin ng pantalan ay napalitan ng mabigat at masangsang na hangin sa loob ng presinto ng barangay. Nakaupo si Fridaya sa isang lumang silya. Ang kanyang balikat ay nababalot pa rin ng jacket ni Isandro. Sa kanyang harapan, nakatayo si Kapitana Luwalhati, tahimik na nagbibigay ng suporta. Ngunit ang anumang ginhawa na sana ay maramdaman ni Fridaya ay mabilis na naglaho nang bumukas ang pintuan ng presinto at ipinasok ng mga pulis ang isang babaeng nagpupumiglas. Iyon ay si Lucinda. Hindi siya dinala roon dahil sa pag-aalala sa nawawalang anak, kundi dahil siya ay inaresto sa kanilang dampa bilang kasabwat sa krimen. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang bakas ng pagsisisi o awa sa mga mata ng ina. Ang tanging naroon ay isang nag-aapoy na puot na tila handang manunog ng kaluluwa. Anong ginawa mo, Fridaya? Hayop ka, sinira mo ang pamilya natin. Ang tinig ni Lucinda ay umaling-awngaw sa buong silid, punong-puno ng pagkasuklam. Pinilit niyang makawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa anak. Pinakain kita, pinalaki. Tapos ipapakulong mo kami ng ama mo? Wala kang utang na loob. Isa kang demonyong anak. Tumingin si Fridaya sa babaeng nagluwal sa kanya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng natuyo. Ang natira sa kanyang dibdib ay isang malalim at malamig na kahungkagan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga punyal na pilit ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya pinayagang dumugo ang kanyang kaluluwa. Hindi niyo po ako pinalaki para maging anak, Nay. Pinalaki niyo ako para ibenta. Ang mahina, ngunit matatag na sagot ni Fridaya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang taong tuluyan nang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Kayo ang sumira sa pamilyang ito nung nilagyan niyo ng presyo ang buhay ko para sa sabong at mga alahas. Ang katotohanang binitiwan ni Fridaya ay tila nagpalala sa pagkabaliw ni Lucinda. Ang pagtanggi ng anak na maging biktima ng kanyang emosyonal na manipulasyon ay ang pinakamalaking sampal sa kanyang pagiging ina. Sa halip na humingi ng tawad, ang mukha ni Lucinda ay nanginig sa matinding puot. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na siya ang biktima sa sitwasyong iyon. Isang martir na pinagtaksila ng sariling dugo. Habang hinahatak siya ng mga pulis patungo sa selda, biglang inilapit ni Lucinda ang kanyang mukha sa direksyon ni Fridaya at nagpakawala ng isang marahas na dura. Ang malapot na laway ay tumama at dumaloy sa pisngi ni Fridaya. Isang pisikal na marka ng pinakamalupit na pagtatakwil ng isang ina. Nanatiling nakaupo si Fridaya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang paligid ay nagdilim sa bigat ng sakit na tanging ang sariling dugo lamang ang kayang magdulot. Ang sikat ng araw ay tila walang lakas na magbigay ng init sa makipot na eskinita ng tondo, kung saan ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy sa tag-araw. Pagdating ni Fridaya kasama si Kapitana Luwalhati upang kunin ang natutulog at may sakit na si Paulo, sinalubong siya ng isang dagat ng mga matang mapanghusga. Ang mga kapitbahay na dating bumabati sa kanya ay nakatayo sa gilid ng daan. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw sa pagbuo ng mga salitang puno ng pait at akusasyon. Bagaman, hindi nila ito isinisigaw. Ganyan na ba ang mga kabataan ngayon? Nagpapakulong ng sariling magulang dahil lang sa pera. Ang may lason na pahayag ng isang matandang babae habang nakahalukip-kip. Ang bawat pantig ay tila sibat na sadyang inihagis upang saktan si Fridaya. Wala talagang utang na loob. Kung hindi dahil kay Lucinda, hindi siya sisikatan ng araw. Dati, kapag nakakarinig si Fridaya ng ganitong mga salita, agad siyang yumuyuko at hinahayaan ang kanyang mga luha na maghugas sa kanyang mga paa. Ngunit sa umagang iyon, ang kanyang leeg ay nanatiling tuwid. Ang mga luha niya ay naubos na kagabi at ang tanging natira ay ang tapang na hinubog ng matinding sakit.
Huminto si Fridaya sa gitna ng eskinita. Hinarap niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Inilantad niya ang kanyang mga palad na puno ng mga kalyo at sugat mula sa walang katapusang pagtatahi at pagbubuhat sa palengke. Tingnan niyo po ang mga kamay ko. Ang panimula ni Fridaya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng bigat na kayang magpatahimik sa isang nagwawalang bagyo. Simula noong 15 anyos ako, ito ang nagpapakain sa mga magulang ko. Ito ang nagbabayad ng mga utang nila sa sugal. Ito ang nagtatahi ng mga damit ninyo para may maipambili ako ng gamot para sa kapatid ko. Tumingin siya ng diretso sa matandang babae na humusga sa kanya. Tinatawag niyo po akong walang utang na loob. Alam niyo po ba kung magkano ang presyo ng utang na loob ko? 300,000 piso. Iyan ang halaga ng buhay ko na tinanggap nila kapalit ng pagdadala sa akin sa isang club sa Hong Kong para ibenta ang aking katawan. Kung ang pagiging mabuting anak ay ang pagpayag na gawin akong hayop para sa luho nila, tatanggapin ko na po ang pagiging demonyo sa paningin ninyo. Ang paligid ay nabalot ng isang malalim at nakapangingilabot na katahimikan. Ang mga labi na kanina ay mabilis humusga ay biglang natikom. Ang mga matang puno ng akusasyon ay dahan-dahang bumaba patungo sa lupa dahil sa matinding hiya. Maging ang matandang babae ay hindi nakapagsalita at unti-unting umatras patungo sa dilim ng kanyang pintuan. Naintindihan ng buong barangay na ang tahanan na akala nila ay isang pamilya ay isa palang katayan ng kinabukasan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Fridaya ang paglaya. Hindi na niya kailangang magtago sa anino ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanilang dampa. Binuhat ang nanghihinang si Paulo at tuluyang tinalikuran ang lugar na naging saksi sa kanyang pagkaalipin. Pagbalik nila sa presinto kung saan nag-aayos ng papeles si Isandro, agad na isinakay ng abogado si Paulo sa isang naghihintay na ambulansya. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Fridaya habang hinahawakan ang nag-iinit na noo ng kapatid. Ang lagnat ni Paulo ay hindi na bumababa at alam niyang wala na siyang natitirang pera kahit pambili ng isang maliit na tableta. Ngunit lumapit si Isandro, ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang balita na tila ulan sa gitna ng tagtuyot. Fridaya, huwag ka nang mag-alala sa ospital. Ang banayad na sabi ng abogado habang ipinapakita ang isang legal na dokumento. May isang tao mula sa isang foundation na nakarinig ng kaso mo kagabi. Isang dating biktima ng sindikato na tinulungan ko noon. Siya ang sasagot sa buong operasyon at pagpapagaling ni Paulo. Ang mga mata ni Fridaya ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napigil sa matinding pagkabigla habang pinagmamasdan ng pangalan ng isang misteryosong tagapagligtas sa ibabaw ng papel. Isang pangalan na magbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay at nag-iiwan ng tanong kung ano ang kapalit ng ganitong kalaking kabutihan. Ang malamig at matigas na kahoy ng silya sa witness stand ay tila isang entablado kung saan nakataya ang mismong kaluluwa ni Fridaya. Ang malawak na silid hukuman ay nababalot ng isang seryoso at mabigat na hangin na lalong pinatindi ng marahas na pagbagsak ng maso ng huwes, isang mataginting na hudyat na tuluyang nagpatahimik sa anumang natitirang bulungan sa loob ng kwarto. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Rogelio at Lucinda na nakasuot ng dilaw na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang ama ay nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa takot at pilit na iniiwasan ng paningin ng lahat ng tao. Ngunit ang kanyang ina, si Lucinda, ay nanatiling nakataas ang baba. Ang mga mata nito ay nagpapadala ng mga tinging kasing talim ng patalim na sadyang nakatutok sa dibdib ni Fridaya. Sa bawat sulyap ng kanyang ina, nararamdaman ni Fridaya ang multo ng utang na loob na pilit pa ring isinisiksik at inililibing sa kanyang pagkatao.
Nang magsimulang magtanong ang abogadong nagtatanggol sa kanyang mga magulang, pinilit nitong baluktutin ang katotohanan. Iginigiit ng abogado na si Fridaya ay isa lamang rebelding anak na nag-imbento ng kasinungalingan upang makatakas sa responsibilidad sa kanyang naghihirap na pamilya. Nararamdaman ni Fridaya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang bigat ng pagiging magkadugo ay muling nagtangkang magpalambot sa kanyang paninindigan at mag-udyok sa kanyang umurong. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin, nakita niya si Isandro na nakaupo hindi kalayuan. Ang banayad at matatag na tango ng binata ay naging isang mainit na kalasag laban sa anumang pag-aalinlangan. Hindi po ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang matatag at malinaw na sagot ni Fridaya, ang kanyang tinig ay pumailan lang at umabot hanggang sa pinakadulo ng mataas na kisame ng silid. Kinumbinsi nila akong mag-a-abroad ako para magtrabaho ng marangal, ngunit ang totoo, tinanggap nila ang 300,000 piso kapalit ng pagpapadala sa akin sa isang club sa Hong Kong upang maging parausan. Narinig ko mismo mula sa sarili nilang mga bibig ang pagmamalaki nilang gagamitin ang halaga ng buhay ko bilang pangsugal at pambili ng mga pekeng alahas. Ang mga salitang binitawan ni Fridaya ay tila nagpag-unaw sa mundong pilit itinatayo ni Lucinda. Walang pagpipigil na tumayo ang kanyang ina. Ang mukha nito ay namumula sa matinding puot. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na sumpa. Isinisigaw sa buong korte na sana ay sinakal na lamang niya si Fridaya noong sanggol pa ito, kaysa maranasan ang ganitong kahiyan hanggang sa marahas siyang pinaupo at pinigilan ng 2 bantay. Ang bawat mapait na salita ng kanyang ina ay hindi na nakasakit kay Fridaya. Bagkus, ito ay nagsilbing huling patunay sa lahat ng naroroon kung gaano kalupit ang impyernong kanyang tinakasan. Matapos ang masusing paglalahad ng mga ebidensyang nakalap, kabilang na ang voice recording na halos maging dahilan ng kapahamakan ng dalaga, isang nakakapasong katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Inayos ng huwes ang mga dokumento sa kanyang harapan at inalis ang kanyang salamin. Tumayo ang lahat ng tao sa loob ng korte bilang paggalang sa kapangyarihan ng batas. Ang bawat paghugot ng hininga ni Fridaya ay tila sinasabayan ng mabagal at naghihingalong paggalaw ng kamay ng orasan. Nakatingin siya sa harapan, ang kanyang puso ay naghihintay sa sandaling magtatakda ng kanyang tuluyang paglaya mula sa mga tanikalalang nakaraan, habang ang mga labi ng huwes ay dahan-dahang bumukas upang basahin ang huling hatol para sa mga taong nagtangkang magnakaw ng kanyang kinabukasan. Ang hangin sa loob ng pasilidad ng lungsod ay mabigat, amoy kalawang at pinaghalong pawis ng mga taong nawalan ng pag-asa. Nakaupo si Fridaya sa tapat ng isang makapal na salamin na pinaghihiwalay ang malayang mundo at ang hawla ng mga nagkasala. Sa kabilang panig, dumating si Lucinda. Wala na ang mga pekeng alahas at ang mapagmataas na tindig nito. Ang kanyang suot ay ang kupas na dilaw na uniforme at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit kahit sa ganoong kalagayan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aapoy sa matinding galit. Umupo si Lucinda at hinawakan ng telepono sa gilid ng salamin. Dahan-dahang ginawa rin ito ni Fridaya. Sa paglapat ng malamig na plastik sa kanyang tainga, narinig niya ang garalgal na paghinga ng kanyang ina. Pumunta ka ba rito para pagtawanan ako? Para makita kung paano mo sinira ang buhay ko? Ang bungad ni Lucinda, ang bawat salita ay may dalang pait na tila lasong hindi maubos-ubos. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang suwail na katulad mo. Pinagmasdan ni Fridaya ang mukha ng babaeng nagluwal sa kanya. Inasahan niyang makaramdam ng sakit, ng kirot sa dibdib, na palaging sumusumpong tuwing nakakarinig siya ng panunumbat. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kanyang dibdib ay payapa. Ang mga luha na dating mabilis na umaagos para sa kanyang ina
ay tuluyan ng natuyo. Naiwan ang isang malinaw na pag-unawa na ang pagmamahal ay hindi pwedeng ipilit sa pusong gawa sa bato. Hindi po ako nandito para humingi ng tawad at lalong hindi para manumbat. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Fridaya. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagtanggap. Nandito po ako para putulin ang tanikala. Sa buong buhay ko, naniwala akong ang halaga ko ay nasusukat sa kung magkano ang maibibigay ko sa inyo. Ngayon, naiintindihan ko na ang utang na loob ay hindi kailanman dapat bayaran ng sariling dangal. Nanlaki ang mga mata ni Lucinda, hindi makapaniwala sa malamig na katatagan ng kanyang anak. Sinubukan nitong magsalita, sinubukang maghanap ng isa pang salita na kayang sugatan si Fridaya, ngunit walang lumabas sa kanyang mga labi. Sana dumating ang araw na mapatawad ninyo ang inyong sarili. Pagpapatuloy ni Fridaya habang dahan-dahang ibinababa ang paningin sa mga kamay ng kanyang ina na nakakuyom. Dahil ako, pinatawad ko na po kayo, hindi para sa inyo, kundi para makalaya na ako. Paalam, Lucinda. Hindi na ginamit ni Fridaya ang salitang nanay. Ibinaba niya ang telepono sa lalagyan nito bago pa man makasagot ang nasa kabilang panig. Tumayo siya at tumalikod. Hindi na lumingon pa kahit nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang marahas na paghampas ni Lucinda sa salamin. Ang bawat hakbang ni Fridaya palabas ng madilim na pasilidad ay tila paghuhubad ng isang mabigat at basang balabal na matagal niyang pinasan. Nang lumabas siya sa mataas na tarangkahan ng kulungan, sumalubong sa kanya ang mainit at dalisay na sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, nilala sa panghanging, wala ng amoy ng kalawang at takot. Ang kalayaan ay may isang napakatamis na lasa. Isang pakiramdam na tila ngayon lamang siya nagsimulang huminga. Sa hindi kalayuan, nakasandal sa pinto ng isang sasakyan ang isang matikas na figura na agad nagbigay ng pamilyar na init sa kanyang puso. Si Isandro, nakangiti ang abogado, isang ngiting hindi nangangailangan ng anumang salita upang iparating ang kanyang buong pagsuporta. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang simpleng bungkos ng mga puting bulaklak na paborito ni Fridaya. Mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong simula at dalisay na layunin. Lumapit si Fridaya. Ang kanyang mga labi ay kusa ng bumuo ng isang matamis at totoong ngiti. Inabot sa kanya ni Isandro ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay banayad na dumampi sa mga kamay ng dalaga. Nag-iiwan ng isang nakakakilig at panatag na pakiramdam na tila isang yakap sa kanyang naghilom na kaluluwa. Tumingin si Isandro sa kanya ng may lalim na umaabot hanggang sa kanyang kinabukasan, habang isang simpleng tanong mula sa binata ang nagbukas ng isang pangarap na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Ang paglipas ng mga taon ay tila isang banayad na ilog na dahan-dahang humugas sa mga mapait na sugat ng kahapon. Sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, kung saan ang mga puno ng nara ay nagbibigay ng malagong lilim at preskong hangin, nakatayo ang isang malaking bahay na pininturahan ng kulay puti at bughaw. Sa harap nito ay may isang inukit na kahoy na karatula na nagdadala ng pangalang Bahay Paghilom. Ito ang naging magandang bunga ng lahat ng luha at matinding sakripisyo ni Fridaya, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at kabataang pinagkaitan ng pag-asa at ginawang kalakal ng sarili nilang pamilya. Sa loob ng maluwag na bulwagan, ang ginintuang sinag ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Nagliliwanag sa bawat sulok na dati ay balot ng dilim sa kanyang gunita. Abala si Fridaya sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga gasgas at laging nanginginig sa takot sa harap ng makinang panahi, ngayon ay gumagalaw ng may kumpiyansa at kasanayan ng isang tagapamahala. Wala na ang bahid ng kahinaan sa kanyang tindig. Siya ay naging isang matatag na haligi, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kaluluwang ligaw. Mula sa kabilang silid,
Lumabas si Paulo na may maaliwalas na mukha. Ang batang dati ay nakaratay sa banig dahil sa matinding lagnat at kawalan ng pambili ng gamot, ay isa na ngayong malusog at matikas na binatilyo. Nakasuot siya ng malinis na uniforme. Ang kanyang bag ay nakasukbit sa isang balikat habang maayos niyang ikinukwelyo ang kanyang polo. Ang lahat ng gastos sa kanyang matagumpay na operasyon at patuloy na pag-aaral ay buong pusong pinunduhan ng misteryosong tagapag-alaga mula sa foundation. Isang utang na loob na kailanman ay hindi naging tanikala, kundi isang pakpak upang siya ay makalipad patungo sa kanyang mga pangarap. Ate, papasok na po ako sa universidad. May exam po kami ngayon sa engineering. Ang masiglang paalam ni Paulo habang lumalapit at nag-aalay ng pagmamano kay Fridaya. Hindi tulad ng mga pagmamanong ginawa niya noon sa kanilang mga magulang na puno ng takot at pagtatakwil, ang paggalang ng kanyang kapatid ay nag-uumapaw sa tunay na pagmamahal, pag-asa at pasasalamat. Ngumiti ng matamis si Fridaya at buong pagmamahal na inayos ang buhok ng kapatid. Galingan mo, Paulo. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Laging tatandaan na proud si ate sa lahat ng narating mo. Matapos makalabas ni Paulo, pumasok naman mula sa pangunahing pintuan si Isandro. Ang abogado ay may dalang 2 tasa ng mainit na kape na naglalabas ng nakakaengganyong amoy ng barako. Lumapit siya kay Fridaya at maingat na inilapag ang isang tasa sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang samahan ay lumago na parang isang matibay na puno. Nagsimula sa pagtitiwala, diniligan ng malalim na pag-unawa, at ngayon ay namumulaklak sa isang pag-ibig na nagpapalaya at hindi nananakal. Humawak si Isandro sa balikat ni Fridaya. Ang kanyang mainit na palad ay nagbigay ng isang pamilyar at nakakapanatag na pakiramdam. Dahan-dahang ipinatong ni Fridaya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Isandro. Isang tahimik na pag-uusap ng 2 pusong piniling maghilom at lumaban ng magkasama. Tingnan mo ang narating mo, Fridaya. Mula sa isang madilim na eskinita sa tondo, ngayon ay nagbibigay ka na ng liwanag sa iba. Ang malambing na wika ni Isandro, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at paggalang na hindi kailanman nagbago sa paglipas ng panahon. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong mo at sa paninindigang itinuro mo sa akin na ako ay may halaga. Sagot ni Fridaya, isinasandal ang kanyang ulo sa matibay na braso ng binata. Ang simpleng ugnayang iyon ay nagdala ng isang matamis na kilig na nagpapainit sa kanyang dibdib. Isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kondisyon kundi ang kaligayahan at kapayapaan ng isa't isa. Ngunit ang kanilang payapa at nakakakilig na sandali ay bahagyang naantala nang mapansin nila ang isang maliit na anino na nag-aalangang lumapit sa labas ng kanilang salaming pintuan. Tumayo si Fridaya. Ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng isang pamilyar na kaba at naglakad patungo sa pasukan upang salubungin ang hindi inaasahang panauhin. Sa paghawi niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Nakatayo roon ang isang batang babae, marahil ay nasa 15 taong gulang lamang. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na balot ng damit, na tila iyon na lamang ang kanyang natitirang pag-aari sa mundo. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng labis na takot, matinding pagod, at isang malalim na kalungkutan na tila nagbubuhat ng kasalanan ng buong mundo. Sa isang iglap, tila nakita ni Fridaya ang kanyang sariling refleksyon. Maraming taon na ang nakararaan noong siya ay isang batang ginawang makina ng sariling pamilya. Tumingin ang nanginginig na bata kay Fridaya. Ang kanyang mga maputlang labi ay bahagyang bumukas habang bumubuo ng isang katanungan at pagmamakaawa na mag-iiwan ng malaking hamon at susubok muli sa katatagan ng bahay paghilom. Dahan-dahang lumapit si Fridaya sa nanginginig na bata. Ang kanyang mga mata
ay nag-uumapaw sa isang malalim na pag-unawa. Kumuha siya ng isang makapal na kumot at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ng dalagita. Ang init ng tela ay tila isang yakap ng isang inang matagal nang nawalay sa kanyang anak. Wala siyang itinanong, walang hininging paliwanag. Sa halip, hinawakan niya ang malamig at maruming kamay nito at bumulong ng mga salitang nagpalaya sa kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas. Ligtas ka na dito, iha. Wala nang maniningil sa iyo. Ang buhay mo ay sa iyo lamang at hindi pambayad sa kasalanan ng iba. Ang malambing ngunit matatag na wika ni Fridaya. Nang makatulog na ng payapa ang bata, nagtungo si Fridaya sa maliit na hardin ng bahay paghilom. Ang kalangitan ay unti-unting kinukulayan ng kahel, rosas at lila ng papalubog na araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng kapayapaang matagal niyang ipinaglaban at binayaran ng matinding luha. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran, kasunod ang pagdampi ng isang mainit na jacket sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa lamig. You always know how to heal them, ang mahinang sabi ni Isandro habang tumatabi sa kanya. Inabot ng binata ang kanyang kamay at dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri, isang kilos na puno ng paggalang at matinding pag-ibig. Isinandal ni Fridaya ang kanyang ulo sa matipunong balikat ni Isandro. Sa ganoong posisyon, nararamdaman niya ang matatag at kalmadong pintig ng puso ng lalaki, isang ritmong nagsisilbing himig ng kanyang kapanatagan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nilalasap ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa bisig ng taong hindi kailanman nanakit sa kanya. Tinuruan mo kasi akong maghilom, Isandro. Noong mga panahong pakiramdam ko ay isa lamang akong kalakal na walang halaga at nabubuhay lang para magbayad ng utang, ipinakita mo sa akin kung paano ang totoong pagmamahal. Isang pagmamahal ba mahal na hindi nanunumbat? Isang pagmamahal na naghihintay at nagpapalaya. Ang tapat na pag-amin ni Fridaya, ang kanyang boses ay tila isang matamis na tula. Hinarap ni Isandro si Fridaya. Ang kanyang mga mata ay may kislap na higit pa sa ganda ng papalubog na araw. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga. Ang kanyang mga hinlalaki ay maingat na pinapasadahan ang balat nito. Ang bawat haplos ay nag-iiwan ng isang matamis na kuryente na nagpapabilis sa paghinga ni Fridaya. Isang dalisay at ligtas na pagnanasa na nagpapatunay na siya ay kagalang-galang at buong pusong itinatangi. Noong una kitang makita sa palengke ng Divisoria, ang tangi kong gusto ay iligtas ka. Ang wika ni Isandro, ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng emosyon. Pero habang nakikilala kita, nakita ko ang tapang mo. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas, Fridaya. Ang kailangan mo ay isang kasama. Isang katuwang na aalalay sa'yo, hindi dahil may utang na loob ka sa kanya, kundi dahil buong laya mo siyang pinili. Binitawan ni Isandro ang mga kamay ni Fridaya at dahan-dahang lumuhod sa berdeng damuhan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng isang simpleng singsing na may malinaw at kumikinang na bato. Nanlaki ang mga mata ni Fridaya at ang kanyang mga kamay ay kusanang tumakip sa kanyang mga labi upang pigilan ang mga hikbi ng matinding kaligayahan na matagal nang naghihintay kumawala. Fridaya Santelmo, ang pagsamo ni Isandro, ang mga mata nito ay nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ng dalaga. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama ka. Isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi inuutang at hindi binabayaran, kundi malayang ibinibigay at tinatanggap. Will you spend the rest of your beautiful, freed life with me? Ang bawat salita ay tila isang matamis na pangako na tuluyang bumasag sa huling tanikala ng kanyang madilim na nakaraan. Ngunit bago pa man makasagot si Fridaya, isang matagal at makahulugang pagtingin
Ang namagitan sa kanila, nag-iiwan ng isang nakakapasong pananabik at umaapaw na kilig kung paano tatanggapin ng isang babaeng minsang ibinenta ang isang pag-ibig na kailanman ay walang hinihinging presyo. Ang gulong ng lumang makina ay patuloy sa pag-ikot, lumilikha ng isang banayad at pantay na himig na tila isang awit ng bagong simula. Ang mga kamay ni Fridaya, na dati ay nanginginig sa takot tuwing hahawak ng tela, ngayon ay maingat na gumagabay sa maliliit at nanginginig na mga daliri ni Maya, ang batang babaeng natagpuan nila sa labas ng bahay paghilom. Sa bawat tahi na kanilang ginagawa, gamit ang malinis na sinulid, may isang malalim na sugat ng nakaraan na unti-unting nagsasara at naghihilom. Ang mga kamay mo ay ginawa upang lumikha ng ganda at mangarap, hindi upang magbayad sa kasalanan ng iba. Ang malambing na bulong ni Fridaya. Ang kanyang boses ay nagsisilbing isang malambot na unan para sa pagod na kaluluwa ng bata. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa labi ni Maya. Isang malinaw na patunay na ang liwanag ay tuluyan nang nagwagi laban sa dilim. 7 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Fridaya ang impyerno ng Tondo. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap siya ng balita na pumanaw na ang kanyang amang, si Rogelio, sa loob ng piitan dahil sa malubhang sakit. Samantala, ang kanyang inang si Lucinda ay nananatiling nakakulong hindi lamang sa likod ng mga rehas na bakal, kundi pati na rin sa sarili nitong matinding puot at hindi matibag na kayabangan. Nang marinig niya ang mga balitang ito, wala siyang naramdamang pagdiriwang at wala rin siyang iniluha. Pinatawad na niya ang kanyang mga magulang. Ang pagpapatawad na yon ay hindi isang gantimpala upang burahin ang kanilang mga naging kasalanan, kundi isang mahalagang regalo para sa kanyang sariling kalayaan. Tinanggal niya ang galit sa kanyang dibdib upang magkaroon ng malawak na espasyo para sa tunay na kapayapaan. Ito ang kanyang personal na tagumpay, ang hindi maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang matitipunong braso ni Isandro ay maingat at punong-puno ng pag-ibig na pumulupot sa kanyang baywang, habang ang baba ng kanyang asawa ay banayad na sumandal sa kanyang balikat. Ang init ng hininga ni Isandro sa kanyang leeg ay nagbigay ng isang tahimik na kilig na kailanman ay hindi kumukupas. Sa kanyang pagtingala sa labas ng malawak na bintana, nakita niya si Paulo na nakasuot ng itim na toga ng pagtatapos, masayang nakikipagtawanan sa ibang mga kabataang nasa pangangalaga ng kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, ang puso ni Fridaya ay umapaw sa isang uri ng kapayapaang matagal niyang inasam. Isang kapayapaang hindi binili ng luha at hindi inutang kahit kanino. Hinarap niya si Isandro at pinagsiklop ang kanilang mga palad. Ang gintong singsing sa kanilang mga daliri ay masayang kumikinang sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw. Tumingin si Fridaya sa malayo, sa kawalan, kung saan ang mga alaalang mapait ay naging mga pundasyon ng kanyang lakas. Naunawaan niya at naway maunawaan din ng bawat pusong nakikinig na ang tunay na pamilya ay hindi kailanman magiging isang kadena. Ang utang na loob ay isang magandang pamana ng kulturang Pilipino, isang pagtanaw sa kabutihan ng iba, ngunit hindi ito kailanman dapat maging isang lisensya upang isanla ang dangal at kaluluwa ng isang anak. Ang tunay na pag-ibig, lalo na sa loob ng tahanan, ay dapat nagbibigay ng pakpak upang malayang makalipad, hindi ng rehas upang habambuhay na makulong. Sa bawat babaeng nakikinig na patuloy na nagdadala ng mabigat na pasanin ng pamilya at nakakulong sa huwad na ngalan ng sakripisyo, isang tahimik na panalangin ang iniaalay ni Fridaya. Naway matagpuan din ninyo ang tapang na piliin ang inyong sarili. Ang pinakadakilang sakripisyo na magagawa ninyo para sa inyong pamilya ay ang turuan silang igalang ang inyong halaga bilang tao. Sa bahay paghilom, ang mga luha ng kahapon
ay tuluyan ng naging mga perlas ng kinabukasan. At si Fridaya San Telmo ay hindi na isang anak na ibinenta, kundi isang babaeng nagtayo ng sarili niyang kaharian ng pag-asa, pag-ibig at kalayaan.